Ang halaga ng tunay na pagkakaibigan. Nagsisimula ang kwento sa tahimik na baryo kung saan namumuhay si Lia kasama ang kanyang lolo at lola. Bagaman simple ang kanilang pamumuhay, puno ito ng pagmamahalan at kaligayahan. Sa eskwelahan, matalik na magkaibigan sina Lia at Pedro. Magkasama sila sa lahat ng bagay, sa paglalaro, pag-aaral, at pagtulong sa mga gawaing bahay. Lolo, gaano po kahalaga ang edukasyon? Tanong ni Lia sa kanyang lolo habang nagbabasa ng libro. Napakahalaga, iha. Ang edukasyon ang magbibigay sa iyo ng mas maliwanag na kinabukasan. Tama ang lolo mo, Lia. Kaya mag-aral kang mabuti, sagot naman ni Aling Ising. Isang araw, dumating sa kanilang baryo ang pamilya ni Rita, isang mayamang pamilya na nagmula sa lungsod. Dahil abala ang mga magulang ni Rita sa kanilang negosyo, hindi niya naramdaman ang tunay na pagmamahal ng pamilya. Naging malungkutin si Rita at palaging mag-isa. Nasa labas ng silid-aralan sina Lia at Pedro. Nag-uusap sila habang nag-aabang ng susunod na klase. Lia, balita ko may bagong lipat na estudyante. Mayaman daw sila. Oo nga daw, Pedro. Sana maging kaibigan natin siya. Nagkakasalubong sina Lia at Rita habang kumukuha ng tubig. Nakilala ni Lia si Rita nang magkasabay silang kumuha ng tubig sa balon. Nakita ni Lia na may kalungkutan sa mga mata ni Rita, kaya't kinausap niya ito at inimbitahan sa kanilang bahay. Hi, ako nga pala si Lia. Ikaw ang bagong lipat, di ba? Oo, ako si Rita. Tara sa bahay namin, magmerienda tayo. Makikilala mo rin ang lolo't lola ko. Sage, sama ako. Aba, may bisita pala tayo. Kumusta ka, iha? Mabuti po, lolo. Salamat po sa pagtanggap sa akin dito. Halika, kumain ka muna. Masaya kaming may bagong kaibigan si Lia. Naging magkaibigan sina Lia at Rita sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa buhay. Sa pagdaan ng panahon, natutunan ni Rita na pahalagahan ang simpleng buhay at natutunan din ni Lia ang ilang bagay tungkol sa mundo ng kanyang bagong kaibigan. Isang malaking problema ang dumating sa baryo. Nasira ang mga taniman ng mga magsasaka dahil sa malakas na bagyo. Dahil dito, naghirap ang mga tao at nawalan ng kabuhayan. Hindi rin naging sapat ang tulong mula sa gobyerno. Matapos ang bagyo, nasira ang mga taniman ng mga magsasaka. Nagpupulong ang mga tao sa baryo, kasama sina Lia at Pedro. Paano na tayo nito? Wala na tayong kabuhayan. Sabi ni Mang Tino sa kanyang mga kabaryo. Kailangan nating magtulungan. May alam akong mga bagong paraan ng pagtatanim na natutunan ko sa paaralan, tugon naman ni Pedro, kaibigan ni Lia. Tama si Pedro. Kaya natin ito kung magtutulungan tayo, tugon ng ni Lia. Dahil sa kahirapan, nagtulungan ang mga tao sa baryo. Nagsimula sina Lia at Pedro ng isang maliit na proyekto kung saan nagtuturo sila ng mga bagong paraan ng pagtatanim at pag-aalaga ng kalikasan upang mabawi ang mga nasirang taniman. Lumapit din sila kay Rita para humingi ng tulong pinansyal mula sa kanyang mga magulang. Kumakatok sina Lia at Pedro sa bahay ni Rita. Lia, Pedro, anong maitutulong ko? Tanong ni Rita. Kailangan namin ng tulong mo, Rita. Maari bang humingi ng suporta mula sa inyong pamilya para sa aming proyekto? Oo naman, Lia. Sasabihin ko kay Mama. Sagot agad ni Rita. Pumayag si Aling Martha na magbigay ng pinansyal na tulong para sa proyekto ni Lia at Pedro. Nagtagumpay ang proyekto ni Lia at Pedro. Bumabalik ang sigla ng baryo. Salamat sa inyo, Lia, Pedro, at Rita. Dahil sa inyong pagtutulungan, bumalik ang sigla ng ating baryo. Wika ni Mang Tino. Ang mahalaga, nagkaisa tayo. Tugon naman ni Pedro. Natutunan ko rin ang kahalagahan ng pagkakaibigan at pagtutulungan. Wika ni Rita. Salamat sa inyong lahat. Nagtagumpay tayo dahil sa ating pagkakaisa. Pahabol na sagot ni Lia. Nagkakasiyahan ang mga tao sa baryo
habang ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay. Ang tunay na pagkakaibigan at pagtutulungan ang susi sa tagumpay ng ating komunidad. Wikang sabi ni Mang Carding sa buong kanayon. Tama. Ang mahalaga, tayo ay nagkaroon ng malasakit sa isa't isa, tugon ni Aling Ising. Nagtatapos ang eksena sa masayang pagtitipon ng buong baryo. Aral ng kwento. Ang kwentong ito ay nagtuturo na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay. Ang tunay na kaibigan ay handang tumulong at magmalasakit sa oras ng pangangailangan. Ipinapakita rin ng kwento ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagkakaisa upang malampasan ang mga pagsubok sa buhay. Don't forget to subscribe and hit the notification bell for more videos. Thank you.